Hello guys! So, ito pinakauna kong video na gagawin ah, dito sa Luna MPH. Kasi napapansin ko rin kasi maraming mga bago, lalo dito sa guild namin na yung nagtatanong talaga, yung curious talaga magkaroon ng guild. So, ito para sa mga nagsisimula, tsaka yung gustong pag-aralan na itong larong to. Gusto mag-explore. Pero I highly recommend no, na explore din kayo dito in your own kasi part yun ng experience, di ba? Tapos, eto, etong video na to is magsisilbing guide lang para sa mga new players at yung mga gusto pang mga extra knowledge na hindi tinuturo dito sa larong to. So, uh, disclaimer lang no, hindi naman ako sobrang mamaw at yung maalam talaga dito. 1 month pa lang din po ako rito. Newbie lang din ako kung tutuusin. Pero kahit pa paano, di ba, may alam na rin. Tsaka kahit pa paano may palag na. Pero, ayan, shoutout nga pala dito sa Zero Guild. Ayan, so, ito yung guild na nag-guide din sa akin nung newbie ako. Pero, ngayon, ako na rin yung mga tumutulong. Isa sa mga tumutulong dito sa guild na to. Ah, ayun, so, etong guild na to pang newbies. So, kung gusto nyo, sali kayo. Shoutout eh, no? Pero gusto niya sali kayo, wala rin namang problema. Pero marami, marami din dito mga um, guild, iba't iba pang guild na pwede kayong tulungan. Pero ayun, isa kami sa mga tumutulong din dito sa Luna MPH. So, ito Luna MPH nga pala no, sa auto battler na game, mala Ragnarok style. Ayan. So, bigyan ko lang kayo kahit mga basics lang dito sa larong to. So, marami siyang class actually. Mga 9 classes ata or more than 9 classes. Pero, ito, yung class ko is assassin. So, medyo ano siya, medyo burst type siya, ganyan. Mga mabilisan, ganyan. Critical, ganun. So, burst type siya, bursty, pang PvP, mga ganyan. So, ito, simula na tayo, no? So, paano bang magsimula dito sa Luna MPH? So, unang-una is yung main quest. So, kailangan mo itong main quest na to para makapagsimula ka. Siyempre, marami rin naman games na nagsisimula dito sa main quest. Pero ito kasing main quest, um, ang highly recommend ng mga ng mga players dito sa Luna is hanggang chapter chapter 8 kasi chapter 8 or chapter 9 sorry. Kasi dito mo man-unlock yung mga um, tawag dito, yung mga features ng game. Yan. Sorry. Mga features ng game. Pero kung gusto niyo sulitin talaga yung mga rewards na yan, until chapter 15 kung kaya nyo. Sa totoo lang, ano lang naman 'to, eh, may auto quest din. So, pipindutin nyo lang 'to, mag-o-auto quest na siya. So, next is kung may makukuha kayo parang mga items na ganito. Ayan. Wait lang, ah. Yan. So, kunwari, eto mga buff kasi 'to. So, kung may makukuha kayo dito sa may taas na 'to, may rubber duck na icon. Huwag niyong gamitin 'yun. I-sell nyo siya. Kasi, dun kayo makakuha ng almost 15M na gold na malaking tulong lalo sa mga newbies pambili ng potions, 'di ba? Dito kayo makakabili ng potions sa gold gamit ng gold. Ayan, pakita ko lang sa inyo, no? Dito sa Luna Mart. Ayan. Dito sa mga potions, ayan, yung potion of speed kasi ito percent HP siya. Tapos itong highly concentrated potion since mababa rin naman yung mana rate ng mga assassin.
So hindi ko naman kailangan na sobrang laki katulad nito na percentage talaga yung ano, yung bigay. Pero um, okay na siguro to. Yan. Depende sa inyo kung medyo mage kayo, mataas yung ano, 'di ba? So okay din. Tatansyahin niyo lang din. Tapos ayun, tapos kung mapapansin niyo, meron ditong dalawang currency, itong gold, tapos itong topaz. Tapos tatlo pala. Tapos itong crystals. So, itong gold, isa-isahin ko lang itong gold para dito sa mga potion. Or pwede ka rin dito sa mga, hindi mo din naman masyadong dito. Kaya, mag-focus lang kayo dito sa mga potion. Tapos ito namang topaz, um, ang, ang mare-recommend ko dyan is pataasin nyo yung bag space nyo gamit yung topaz. Kasi ano na to, max na to. Pero pataasin nyo yung brag space nyo. Parang nasa 100 per 5. So, medyo mahal, oo. Lalo sa mga newbies kasi nasa maximum 1,000 ata yung may ipon yung tupas dyan. Pero siguro paabutin nyo kahit 120. Wag naman 320, di ba? Pero kaya nyo, kung mapapaabot nyo until 120, all goods na rin yun. Kasi kailangan nyo yun para sa mga loots nyo. Kasi mahalaga yung mga lots dito. So, pambenta sa exchange. So, mamaya isasabihin ko sa inyo kung ano, kung paano ba yung exchange na yan, anong marketplace dito sa Luna. Pero for now, yung topaz nyo, gamitin nyo dito. Tapos, kung may extra pa kayo, lalo kapag magpapa-level ka, bilhin nyo to. Etong Eternal Blessing. Kasi dito, yan, speaking of Eternal Blessing, meron kasi dito yung fatigue na tinatawag. Itong fatigue kasi na to, bumababayan habang nagpapa-level ka. Yan o, kung mapapansin mo, may XP buff. So, kapag bumabayan, magiging ano yan, kumbaga 0.5 na lang or 0 na bonus XP buff. Malaking tulong na rin yun sa pagpapa-level, di ba? Malaking kawalan din yun kapag mababa. Pero, since meron nga tayo ngayong event na 1,000, ito, at the time of recording, November 2, 2025, meron tayong event na 1,000 field XP. Kaya maganda rin talaga magsimula ngayon yung mga newbies or returning players or new players dito sa Luna. Kasi mataas din yung bigay. Malaking tulong din yung 1,000 XP buff na yan. Diba? So, kaya nyong siguro mga level 100 in 2 days kung i-grind nyo talaga, no? So, ayan. Diba? So, ito yung Luna Blessing na yan. Tapos, isa pa para pakita ko lang din yung isang crystal. Ayan. Itong isang currency natin, crystal. Ito naman, itong crystal na to, ito yung main currency dito sa game na to. Bakit? Kasi dito sa tinatawag na exchange, 'di ba? Meron pambili ng mga may tayo, nabenta tayo, no. Ayun, no, 'di ba? Meron kang crystal. So, speaking of benta, ayan. So, pwede ka sa mga newbie players or sa mga new players, highly recommend ko kung ano yung bibenta nyo. Ito, ayan. Kung may makikita kayong mga, habang nag-grind kayo, ayan, para malaman nyo yung context. Habang nag-grind kayo, may makukuha kayo tinatawag na shards. Ano yung shards? Ito siya. Meron ba akong shards dito? Meron ba akong shard na nakuha? Wala ako. Medyo mababa yung drop rate niya. Pero minsan kasi mababa yung drop rate. Minsan magugulat ka na lang. Isa pa lang or dalawa pa lang, 5 pa lang yung napapatay mo, meron ka na kagad makukuha. Pero eto, pakita ko sa inyo. Ayan, etong shards na to. Lalo sa mga low level na na dungeon, yung mga nagsisimula pa lang na dungeon, binibili yan ng mga mamaw. Bakit? Kasi nakakatamad mag-grind pag mababa na yung level. So, um,
maganda yung katulad nitong Red Harpy. Yan. 'Di ba? Ito, Red Harpy o Runes of Airpeace. Medyo mahal nga yung binili. Pero, ayan, tinan mo. Ito, mga 25. Ayan, Dry Gazelle Falls. Actually, mura na nga ate. Ang ano niyan, ang mga bentahan diyan sa mga low level na shards actually nasa 44 pinakamababa, 50 to 70, umaabot ng 70 sa pinakamataas or sa mga talagang pinaka una talaga na level ng dungeon. So dito kayo makakakuha ng ano, ng crystal. Lalo kapag nagsisimula kayo. Kasi itong crystal na to, mahalaga to pambili ng mga equipment nyo, 'di ba? So mahalaga kasi na magkaroon na kagad kayo ng equipment dito. So mamaya punta tayo sa equipment, no, pero dito muna tayo mag-focus sa mga shards. So bakit nga ba mahalaga tong mga shards na to? Bakit nga ba binibili to? So eto siya, dahil dito sa hunter guidance na tinatawag. So etong hunter guidance na to, um, ito yung parang malaki kasi yung stats na bigay. So, magsisimula siya from Red Orc Outpost hanggang pataas na yun. So, malaki yung stats na bigay yan. Kaya, ito kasing Red Orc Outpost na to, yung mga, ano dyan, mga mobs dyan, is mga low level na talaga. So walang XP na bigay sa mga sa mga katulad na mga ganitong level na, 'di ba? So parang masasayang yung oras nila. Kaya binibili na lang nila. So ganun siya. So malaking tulong din 'yan lalo sa mga newbies kasi marami rin talaga bumibili ng shards. Tapos tingnan natin tong notes ko ha. Tapos dun pala sa shards, um, kung meron kunwari nakakuha kayo ng isa dito sa Amethyst Gem, pwede nyong ilagay kaagad dito. Kunwari, nag-grind kayo dito sa Red Orc Outpost, meron kayo dito Forceful Wendigo. So, pag may nakuha kayo, ilagay nyo na kaagad para hindi na kayo bumili in the future. Kumbaga future investment. Kahit isa lang. Para malaki rin kasi yung bigay nito eh. Yan o. Sabihin natin habang nag-grind kayo, meron kayong makuha or maabot maabot kayo hanggang kahit dito sa reflection rate, maganda na rin yan. Or uh, sabihin natin, no, pag tumagal-tagal kayo, mapunta rin kayo dito sa 100. All stat din yan, di ba? So, maganda na kahit isa lang, isang level lang. Kasi once na maglagay naman kayo dyan, may isang level ka na dito. 1 star na rin yun. So, all goods na rin yun. Tapos, yung mga sobra yung shards, di ba? Exchange yun. Di ba? Yan o, ang dami nga nagbebenta ng shards ngayon. Di ba? 77, 66. So, ano siya, mabenta talaga to. Isa pang mabenta rito is yung fishing na tinatawag. Yan. Itong seahorse. Wait lang. Search natin. Seahorse. Seahorse. Yan. Itong seahorse na to, mabenta rin to. Saka yung stingray. Ito. Ayan, yung stingray. Bakit? Ba't mabenta yan? Kasi, kaya mabenta yan, kung pupunta tayo dito sa craft, ayan, meron siyang pag ito, yan, itong seahorse, may dagdag siya na field grind XP. So, need din yan ng mga nagpapa-level. Diba? Malaking tulong yan sa mga nagpapa-level. So, paano ba makukuha ito? By fishing. So, paano mag-fishing? Ito, punta ka, pag kunwari maghahanap kayo ng item, no? Kunwari, naghahanap kayo kung ano, pwede nyo naman i-click to. Hindi nyo alam or nakalimutan nyo kung saan yung item. Ito, pwede nyo i-click to, tapos pindutin nyo lang to. Kumari, itong Nera Harbor.
Ayan, dadalin na kayo dyan. Tapos, kung makikita nyo, no, may fishing na icon. Punta lang kayo doon. Tapos, um, pagpunta nyo doon, pindutin nyo lang to. Ito kasi wala, dito sa map na to, walang pang fishing. Pero may makikita ka dito sa part na to na fishing, ganyan. I-check nyo lang, tapos confirm. So, matik na siya mag-fish. Ganun lang siya. Tapos, yun yung kadalasan na um, ginagawa ng mga alt. Yung alt ko, yan. Actually, yung alt ko, fisher yun. So, ganun. Tapos, yun yung need nyo para makapag-ipon ng crystals, exchange. Level 41 pala, no? Itong exchange na to. Naanak siya level 41. So, once nakapag level 41 na kayo, okay na. Pwede na kayo bumili rito. Tapos, after nun, diba? So, meron na kayong crystals. Diba? So, ano naman bibilin ko dito sa crystals na to? Ano ba gandang bilin? Diba? Dito sa crystals na to. Actually, dati kasi, nung simula ako, dito ako, yan, yung mga, kasasabi ko, ay, mura, ganyan, sige, bilin ko na. Pero, mas sulit pala kung katulad nito, tinan mo. Ayan, oh, yung mga U. Kasi, etong mga U na to, malaki rin tulong. Tinan mo, 1 to 1, magkano lang, o 30 crystal, may 1 to 1 ka na. Clean. Tapos, i-ups mo na lang. Kumbaga, pang samantagal na yan. Di ba? Pwede na yan. Tapos, once nakaipon ka na, or um, eto, pwede na to. Kunwari, tinetest out mo lang yung game kung nagustuhan mo. So, pwede na siya. Diba? Nakapag-ipon ka kahit nakapagbenta ka kahit mga nasa 30 crystals. Pwede na siya. Ito nga, 10 nga lang. Oh. Diba? Sobra-sobra pa yan. So, depende rin pala yan sa class nyo. So, meron tayong iba't ibang classes dito. Actually, marami. Oh. Etong Shadow Arrow, pang Archer, syempre. Ito, Sorcerer Knight, ano siya, more on warrior type. Medyo makunat. Ito, Crusader, talagang makunat talaga to. Tapos, ito, Barbarian, more on movement speed. Saka, parang pang basagan ng muka. Ganyan. Tapos, actually marami pa. Dark Wizard, Dark Mage. Ako, Assassin ako. Ayan. So, Assassin. So, ito more on bursty type to. Tsaka, movement speed critical type. Ganyan. So, hindi siya masyadong ma-auto attack. Pero, yun. Anyways, so, dun na tayo sa equipment. So, ano nga ba yung unang-unang yung pwedeng gawin na equipment? 'Di ba? Bilhin na equipment. Ito, 'di ba? Punta tayo sa assassin. Tingnan natin sa assassin class ko. So, kapag magsisimula ulit ako, tapos magsisimula ako as F2P. Ayan. Ang pinakauna kong bibilin, yung mga mura lang talaga na U. Kasi, ayan o, tinan mo, kung mapapansin mo, meron mga, ayan, 111 ata to. Pero kung gusto nyo ito, 121, siguro, pwede na siya. 121, or kung meron ka makikita 131, ayan, mga 131 na mas mura pa, kunin nyo na. Diba? Tapos, pangsamantagal, pwede na kayo mag-ups. Kasi, um, malaking tulong na rin yon sa damage nyo. Tapos, sa armor naman, ang mare-recommend ko is yung clothes. Kahit clothes lang muna. Diba? Itong clothes muna. Kasi malaki rin yung bigay na armor. Ito yung pinakamalaking bigay na armor dito sa game, yung clothes. So, kung gusto nyo, after ng weapon, clothes. Tapos, kapag nakabili na kayo ng clothes, ang gagawin nyo is punta kayo dito. Mag-ipon kayo 110. 110 na crystal. Bakit? Para makabili kayo nito. Wait lang ha. Hanapin natin. Saan ba yun? Equipment. Ito, New Moon.
ito yung highly recommend talaga na para sa mga new players. Kasi malaki yung dagdag niyan. New Moon Necklace, mga yan. 110 siya, kahit isa-isahin nyo, okay lang. After nyo ng weapon, after nyo ng clothes, dito na kayo sa New Moon. O kaya may mga iba nagre-recommend na New Moon na agad. Wag na kayo muna mag-weapon, wag na muna kayo nag-ano. Pero um, siguro sa experience ko rin, malaki rin kasi tulong ng weapon. Lalo sa damage output nung ano, nung character mo. Saka sa kunat yung armor naman. Malaking tulong na rin siya. Pero pwede nyo i-try. Mag new moon na kayo agad. Tapos siguro um, kung meron kayong makukuha 8 tier na 10 crystals lang or kanina may nakita tayo yun na siya pero 10 crystals lang, 20 crystals. Edi goods, 'di ba? Sa kasi ito medyo 110 kailangan mo talaga pag-ipunan siya. So kahit isa-isahin niyo 'yan. Kunwari, ito kasi may iba't ibang bigay 'yan. So tingnan natin 'yan. Ayan. Itong ring, ang bigay niya physical attack saka magic attack. So ayan oh, malaking tulong na rin 'yan. Tapos ito, uh, bigay naman max HP. Tapos ito, critical resistance. Ito accuracy. Ito naman max MP. Actually, ito pinakamahalaga lang diyan, ito saka to, 'di ba? So, um, physical attack siya kaya yung max HP. Pero etong iba, kasi minsan kasi ito katulad nito, may makukuha ka crit rate. So, malaking tulong din yung crit rate. So, highly recommend talaga na lahat talaga. Pero kung kunwari, depende sa kung anong lacking nyo, pwede nyo unahin ito, yung necklace para sa HP. At kung nakukulangan kayo sa damage, pwede nyo unahin itong new moon ring para sa damage. At kung medyo nagkalalak din kayo sa MP, pwede kong unahin to, yung bracelet, para dun sa max MP natin. Diba? So, depende na lang din sa inyo. Medyo tansyahin nyo lang. Ngayon, paano naman ako mag-a-apps, 'di ba? Paano ako, yun know, biglang may mga nag-apps dito, 'di ba? Nag-a-announce no. Um, paano naman ako mag-apps? Anong gagamitin ko? Actually, dito. Dito ka mag-a-apps. Ayan. Ito. So, ito yung mahalaga dito. So, makukuha mo siya saan? Sa mga world boss, sa mga field bosses. So, dun mo siya makukuha. World boss, field boss, um, raid ata, pero hindi ko sure sa mga raids. Pero world boss, field boss, dun mo siya makukuha. Eto, ganito siya. Disclaimer lang, no? Kapag nag-ups ka dito, pakita ko sa inyo. Pag nag-ups ka dito, may chance na, naglalag. May chance siya na mabasag. Yan o. Hindi pala chance na mabasag. Sigurado mababasag kapag mag-field. So, medyo masakit. Di ba? Pero meron naman DPL, pero kung willing kayo mag-spend, okay lang. Pero kung hindi naman kayo willing mag-spend, meron binibigay na DPL dito. DPL is damage prevention letter, no? So, yun yung parang way para hindi pag nag-a-ups ka, hindi nababasag yung yung equipment. Pero yun nga, pang ano siya, pang willing gumastos, di ba? Sa game na to. So, if willing kang gumastos, pwede naman, pero um, kung hindi ka naman willing gumastos, wala rin naman problema. Pwede ka naman din mag-ups na mag-ups. Kasi siguro until plus 6, plus 7, nasa 100 to 90% yung chance na mag-success. So, um, okay ka na rin doon. Pero kung wari yung 19, no? Tapos, may mga iba kasi na
90% pa lang biglang nababasag. Di ba? Yun yung medyo malas tayo eh. Naranasan ko rin yun eh. Nagulat ako eh, nung newbie ako biglang nabasag. Pero, ayun, part of the game. Tapos, eto no, ano pa ba? Ayun, yun yung pagdating sa enhancements. Mag-ano ka, dito ka makakuha. Tapos, next, saan ka pa ba makakuha um, ng mga, eto rin pala no, sorry, yung do sa New Moon, eto, kapag mag-enhance ka, eto gamitin mo, meron ba ako nun? Eto, Therianthropy Enhancements 2. Kasi until plus 6, 100% pa siya. Alam ko may makukuha kang mga freebies or ano, um, along the way, kapag nag-request ka, nilalaro mo to, may mga makukuha kang ganito, lalo sa mga events. Nagbibigay din naman si Luna ng mga um, libreng ganyan. So, next, ano dito sa notes ko? Ayun, um, yung mahalaga rin talaga dito is mag-farm ng crystals, ng ano, ng mga yun, crystals talaga. Kasi ito yung main currency ng game natin. Yung crystals. Tapos meron kaming F2P players dito na ang ginagawa niya talaga, nagga-grind talaga siya. Tapos within 1 week, naka 1,000 crystal siya. So, sa purely pagga-grind lang, ano, siguro gagawa ko ng separate na video about kung paano yung ginagawa niya. Sa mga field bosses kasi to, may mga timed na field bosses, ganyan-ganyan. Pero gawa ko ng separate na video kung paano gawin yon. Pero for now, sinasabi ko yon kasi posible rin naman maging F2P rito. Diba? Hindi naman siya purely na, ay, gastos, pay to win, di ba? So, kung hindi naman kayo nagmamadali, kung gusto niya lang enjoyin yung laro, enjoyin yung proseso ng pagiging F2P, wala rin namang problema. Kung gusto niyo gumastos, sige, gastos kayo kung anak kayo ng contractor, di ba? Char, di ba? So, pwede naman kayong gumastos, di ba? So, wala namang problema. Tapos, ayun, isa pa, para din kayo magkaroon ng mga crystals, pwede rin kayong uh, magbenta ng ganito. Yung mga crafting materials. Katulad nitong, pag may nakuha kayo, no, itong Calmsea, yan, yan mo, 150. Actually, mura na yan eh. 222 yan nabebenta minsan eh. Tapos, itong Blazing Skull. Yan. Itong Blazing Skull, oh, wala nga yun, di ba? Etong walang nagbebenta ng Blazing Skull, walang ano. Pero etong Blazing Skull na to, nasa 333 isa. May bumibili niyan, 333 isa. So malaking tulong na rin siya lalo sa mga F2P, 'di ba? Sa mga F2P players natin. So paano ka nga ba makakakuha niyan? Saan ba makakakuha niyan? 'Di ba? So makakakuha ka niyan dito sa mga raids. So mahalaga rin na makasali ka sa guild. Kasi etong grades na to, yan, eto tingnan, kung makikita mo sa rewards, yan, o, di ba? Ito, Blazing Skull, tapos yung Kamsi. Tapos etong Broken Crystal, yan, binibili yan. Ito minsan binibili to, Elzebra's Flame. Elzebra's Flame. Tapos ito, nakakabenta rin ako nito, yung Hellfire, saka yung Lava Core. Yan. Yan. Actually, marami kang mabebenta dito, lalo yung mga soul materials. Tapos, kung sineswerte ka, no, pati itong soulstone makukuha mo. Malaki rin yan. Di ba? So, ayan. Di ba? Tapos, about pala doon sa mga field bosses. Actually,
pinaka ano dito, yung field boss dito. Pero kasi sa ngayon, at the time of recording, nag-aano tayo, may schedule dito sa sa mga field boss dito per guild. May schedule siya per guild. Bakit? Kasi maganda yung mga bigay nito. Itong Carmen, saka yung Socket Chaser. So, itong mga to, saka may access rin dito eh. Yung mga accessories. Ayan. Ayan, itong mga emerald accessories. Emerald belt, saka yung nasa 1,000 to isa. So, kung maka maka-chamba ka nito, di goods, di ba? Pag kunwari may guild ka, tapos schedule nyo sa guild, tutulungan kayo ng mga guild leaders and mga elders dito para makahalasit kayo. So bigayan lang 'to. Tulungan tayo dito sa community na 'to sa Luna M, 'di ba? So hindi naman ito sa guild. Ito pala yung guild ko, zero. Yan. So, pwede kayong sumali. Wala rin naman problema. Kasi as of now, puno kami. Ayan. Pero, kung gusto nyo, pwede nyo naman i-PM ako. Di ba? Levante yung name ko. Dito, in-game. Levante. O kaya, si Zach. PM nyo si Zach. Zach Saint. Or si Da Vinci. Ayan. Wait lang, pakita ko na nga lang yung mga IGN nila. Ayan, ito sa Zack Saint. Isa sa mga mamaw namin dito. Saka ito si Da Vinci. Isa rin sa mga mamaw namin dito. Um, yan, PM nyo sila kung gusto yung sumali. Kasi yung iba kasi dito, wala. Ewan ko baka may mga alt dito. Pero kung newbie ka, di ba, pwede mo naman ako i-PM directly dito sa YouTube. Ewan ko sa YouTube ko, sa Facebook ko, yun to eh, i-upload. Pero siguro mag lang ako ng Facebook ko sa description below. Next description below. Pero pwede kayo mag-PM sa akin o kaya kung nasa in-game kayo tapos um, pwede nyo naman akong i-PM Levante o kaya eto si Da Vinci at si Zank Saint kasi sila yung mga itong dalawang to, ito yung mga namamahala dito sa guild na to. Pero pwede ka rin naman sumali sa ibang guild. Wala rin naman problema. Ayan. Marami naman guild dito. Ayan, guild list. Ayan ang daming guild. So, titingnan nyo lang ito kung kunwari active ba sila or kung 100% active, o go, kayo, sali kayo. Tapos kung makakita nyo, medyo maraming players, sali kayo. Ayan. Pero, ayun nga, ang goal din naman kasi namin dito is matulungan din lalo yung mga newbie players, mga returning players or mga returning players na gustong Tapos magsimula ulit. Tapos ano pa ba yung mga ko? Actually, yun lang yung mga need mong malaman. Tingnan nga. Ayun, may daily boss rin pala tayo. Itong daily boss na to. Um, pwede kang actually dito, kunwari, ako, di ba, 110. Tapos sabihin natin ikaw nasa level 50 pa lang or level 47 or kahit level 1. Once na mag-daily boss ako, mag-create ako, tapos in-invite kita, pwede ka makapasok kahit 110. Tapos makakakuha ka rin ng rewards na kahit 110, ng pang 110. Di ba? So, maganda rin talaga na dito sa daily boss, makikisabay ka sa mga mamaw na. Ganyan. Or sa mga matataas yung level. Kasi hindi naman ako mamaw eh. Guys, disclaimer lang na hindi naman ako dito yung pinakamagaling na player or pinakamamaw na player. Hindi rin naman ako dito yung pinakamaalam na player. Actually, lahat lang naman ng mga sinasabi ko sa inyo is natututunan ko lang siya through sa mga guildmates ko. Nakikita ko sila, nagtatanong din ako. So, kung ako sa inyo guys, once na
na sumali ka rito, huwag kayong mahiyang magtanong, 'di ba? Wala rin naman na sasagutin at sasagutin ka rin naman, eh, 'di ba? So, um, siguro 'wag lang sa world 'no, kasi may mga iba kasi na alam mo na hindi 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 matinong sumagot. Pero ayun, maganda rin na magtanong ka. Sasagutin at may sasagot at sasagot sa'yo diyan, 'di ba? So, ayun maganda rin na magkaroon ka ng guild. Tapos ano pa ba yung nandito sa notes ko? Ni-notes ko kasi, eh. Ayun, for now, yun lang din naman. Tapos, siguro sa ibang sa ibang time or sa ibang next video, magbibigay ako ng tips. Hindi ko rin alam kung ano pwede kong mabigay na tips sa inyo guys eh. So, siguro mag-comment na lang kayo sa comment box sa baba para masabi ko mabasa ko ano pa yung saan kayo nalilito, saan kayo curious, ano pa yung um, kailangan nyo malaman about sa game, sagutin naman natin and baka gawan ko ng video next time. So, for now, ayun lang naman kailangan nyo. Recap lang natin, no? Unang-una yung main quest. Yung main quest, until chapter 8, chapter 9, or kung kaya chapter 15 kasi nandun mostly ng rewards natin. Tapos, yung mga buffs, i-sell nyo kapag may rubber duck kasi malaki yung gold na mabibigay sa inyo. Doon kayo makakakuha ng gold. Tapos, yung sa farming ng crystals, main currency natin dito. Doon ka makaka-farm sa mga shards, sa mga materials, blazing skull, Kamsi, ganyan. Malaki yung bigay na crystals ng mga yon. Tapos, sa mga gamit, recommended ko, focus muna sa weapon, saka sa clothes. Kapag katapos sa clothes, sa newborn ka na. Or, kung gusto nyong mag-explore or gusto nyong itry, mag-ano ka muna, new moon ka muna, saka ka kompletuhin nyo muna yung set ng new moon, saka ka mag weapon and clothes, di ba? So, depende na lang sa inyo. Tapos, yung pag-ups na accessories, di ba? Nababasag yan. Kaya hinay-hinay lang sa pag-ups, di ba? Tapos, um, ano pa? Yun, yung pag-upgrade nitong bag. Kahit hanggang 120 lang muna. Tapos sa pagpapa-level, ito, mas recommended mag-grind din. Mag-grind, lalo may XP event ngayon, 1,000, grind ka lang muna sa level na kasing level mo na monster. Or, one or two levels kung medyo malakas naman na yung damage mo. One or two levels higher. Or one or two levels lower. Yun yung laging recommended. Basta 1 to 2 hits lang yung yung pag damage mo sa kanila, pagpatay mo sa kanila. Tapos ayun, mga daily boss, wag kakalimutan yung daily boss, yung raids. Pag may guild ka, yung raids, tapos field bosses, dun ka makakuha ng uh, mga pang-enhance mo saka other crafting materials. So, yun lang. Uh, Pwede nyo ulit-ulitin tong video na to para din mabalikan nyo yung mga hindi nyo naintindihan. And kung may mga questions kayo, drop a comment down below. Next. And gusto nyo mag-subscribe na rin kayo. Pero gawin ko to siguro 2-3 times. Hindi. Mahirap mag-commit eh. Pero next commitment. De, pero siguro gawin ko to kahit once a week lang muna, mag-open ako ng bagong video. Depende sa mga tanong nyo sa baba or mga suggestions nyo sa baba. So, ayun lang, no? Uh, until next time. Yan. Sige. Bye-bye.